Nilagyan ko ng uling. Uling? Bakit uling? Kasi yung dahon bang tuyo? Oh. Yun yung inilagay niyo diyan. Yung dahon ng saging. Dahon ng saging. Yung tuyo, hindi yung hilaw. Sinunog ninyo? Sinusunog ko yan. Oh. At saka yung anunang. Ano yung anunang, nanay? Yung dahon naman na tuyo. Pinagsama-sama ko. Sinunog nyo at yung naglagay ko dito. Pinakauling nilagay nyo dyan. Oo. Gamot po pala yan, nanay, sa diabetes. Or kita niyo po, nasa bukid sila. Yan o. Ayun, may aso. Kaligiran nila o. So, yun po, nandito tayo kila Nili. Miso, sana nandito. Hello po. Hello po. Oh, may aso. Ay, salamat naman at nandito kayo. Kamusta po, Lola? Ay, ito. Pakidikit po. Oh. Buti nandito po kayo, Lola. Ay, hindi naman ako umano. Nagpapagamot lang naman ako. Bakit, Lola? Anong sakit? Kasi yung diabetes daw yung pa ako. Diabetes? Hindi diabetes daw ako. Pero nakapagpa-check up na po kayo? Nag-check up nga ako. Ano po ang resulta? Yung resulta, ay parang diabetes. Parang diabetes? Bakit po parang diabetes? Ay, nakita nila nung palagayan mo. Hindi po ba sinabi sa inyo kung ilan yung sugar na ninyo? Wala sa akin sinabi, doon na lang sinasabi sa anak ko. Kasi bingi ako, hindi naman ako masyadong nakakarinig. Eh, nakikiusap yung anak kong isa. So, ibig sabihin, yung resulta ng pagpapacheck up ninyo ay nandoon sa anak ninyo? Ay, oo. Pero may ininom po kayong gamot? Wala naman. Wala? Wala pa. Hindi pa dumarating yung gamot kong bibili yata yung anak ko. Ngayon ba lang siguro, baka pumunta So, kailan lang po kayo nagpa-check up? Huwebes. Kailan lang? Okay. So, kailan nyo pa po naramdaman niya, nanay? Dinagyan ko ng uling. Uling? Bakit uling? Kasi yung dahon bang tuyo? Yun yung inilagay nyo diyan? Yung dahon ng saging. Dahon ng saging? Yung tuyo, hindi yung hilaw. Sinunog ninyo? Sinusunog ko yan. Oh. At saka yung anunang. Ano yung anunang, nanay? Yung dahon naman na tuyo. Pinagsama-sama ko. Sinunog nyo at yung naglagay ko dito. Pinakauling nilagay nyo dyan? Gamot po pala yan, nanay, sa diabetes? Or tinakpan nyo lang? Hindi ko alam kasi kumakati. Ngayon, nung nilagyan nyo po niyan, wala ng kati? Ngayon, wala. Hindi kumakati. Okay. Nandito nga kami, nanay, kasi gusto lang namin na makumusta po ang sitwasyon ninyo dito. Lalong-lalo na po ito si Nelly. So, kunin ko po yung mic, nanay. Ikaw, Ate Nelly, kumusta ang sitwasyon mo? Okay lang naman po, kahit pa paano. Okay naman, kahit pa paano. So, ilan nga kayo magkakapatid dito? 4 po. 4. So, nandito sila lahat? Yung yung isa nagtatrabaho. Saan? Sa Leyte po. Sa Leyte? Opo. So, malayo dito? Opo. Sino naman ang kumuha sa kanya dito para mapunta ng Leyte? Yung yung nag-ampon sa niya dati. Yung nag-ampon sa kanya dati? Ano yun? Ilang taon na ba yun? Nasa
15 po ata o 14. Ay, bata pa. Ano yun, bunso ninyo? Opo. So, sino yung panganay? Patrick Mison po. Si Patrick. Nasaan ba siya? Pakitawag nga. Nandito po. Kuya! So, ikaw, kumusta naman ang ano mo, yung pag-aaral mo? Kasi, di ba, yung last na ano, tinutulungan ka para makapasok pero medyo nanghihinaan loob mo. Opo, kasi Bakit? mahirap po sa DCT. Mahirap sa DCC. Todo po report. Tapos, magastos po. Kaya, nag-stop po muna ako. Pero ano yung plano mo sa ngayon? Opo, magtitinda po muna ako. Magtitinda ka. So, ang gagawin mo ngayon ay, kumbaga, maghahanap buhay ka muna. Opo. Okay. So, yung pag-aaral mo, ano yung plano mo? Totally, hindi ka na ba papasok or ano? Hindi na po muna. Hindi na muna. Pero ano yun? Hanggang grade 12 ka na lang or may plano ka pa na mag-college? Pag naisipan po. Oo, sana. Isipan mo, no? Ayan, Kuya Patrick. Saan ka galing, Kuya? Dito ka muna, Kuya. Sa tabi ng lula mo. Yan. Gumagawa ko ng kwan? Gumagawa ng Babayan. baboyan. O sana all, gumagawa ka ng baboyan. Para kahit paano, may pagkakita naman. Very good, very good. So, may baboy ka na? Wala pa po eh. Wala pa. So, anong plano mo sa ano ng baboy? Ang kwan ko po, kapag halimbawa okay na may bubong na, okay na yun, pwede na ako kumuha ng baboyan. Sa ngayon, wala pa kasi ginagawa ko pa lang eh. Pero may sure ka na makukuha na baboy? Wala pa po. Wala pa rin. Maghahanap pa lang pag halimbawa natapos ko na yun. Okay. So, magkano naman yung pinaka-biik dito sa ngayon? Sabi-sabi, nasa 4K to 3K daw po. Medyo mahal no? Opo. So, yun nga, gusto ko rin malaman yung sitwasyon ng hanap buhay mo dito. Dito ba sa bukid, ay ano yung mga pwedeng itanim ninyo dito? Siguro po, ganun, kamuting kahoy, saka saging. Yun na lang po. Saka kung pwede, baka mga gulayan din. Kasama na rin yun. Very good. So, sa nyug dito, may kinukupra kayo dito? Opo, sa awa ng Diyos, meron naman dati. Medyo mahina pa ngayon. Medyo may bunga na. So, ang sa nyug, ilang buwan bago maproduktuhan niya or kumbaga magawang pera? Siguro po isang buwan, ganyan. Isang buwan. Mga ilang piraso naman or ilang daan libo naman ang na ibababa mo na nyug dito? Siguro mga kuan lang. Kung medyo marami-rami, mga 800, ganyan. Konti lang pala. Konti lang. So, pag nag-harvest kayo ng nyug dito, ilan kayo naghahati-hati? Ang usapan namin, yung may-ari, hatian. Tapos yung matira, hati naman kami ng lola ko, ganun. Okay. So, itong si lola mo, kailangan mayroong kabahagi ng napaprodukto dito na nyug. Opo. Very good, very good. Ikaw ba yung inaasahan nila rito? Opo, ako po. Di ba? Kasi ikaw nga yung panganay dito kila Nelly, no? So, pang ilang kapatid mo ito si Nelly? Wait lang. Ikaw yung panganay, sumunod sa'yo. Ano sumunod sa'yo? Babae, lalaki? Lalaki sumunod sa akin eh. Lalaki. Lalaki tapos babae. Babae ulit. Tapos siya na. Bali 3 babae. Opo, 3 babae tapos bali 4 na lalaki. Kaso lang, yung pinakabunso talaga namin, wala na. Pero pagkakala mo kasi, 2 lang silang babae sa ngayon. 3 po yan. Asan yung isa? Kasi po, di na namin sinama yung isa kasi patay na po siya eh. Ganun. So, ibig sabihin, meron kayong namatay na isang kapatid na babae. Opo. At may isang kapatid na lalaki na namatay. Opo. So, yun nga, siyempre, nandito kami muli, no, para makumusta kayo at mabigyan ng konting tulong. Kasi yun nga ay, alam ko na yung lalo sa bigas ninyo dito ay medyo may kahirapan, di ba? Pero dito ba, pwede magtanim ng palay dito sa bukid? Opo, kung meron kang kalabaw po, ganyan. Tapos may gamit ka kasi, ang problema lang po dito, yung gamit talaga.
gamit sa kalabaw. So sa ngayon, ang talagang pinoproduktuhan nyo dito or inaasahan dito yung mga like kamuting kahoy, kamuti, gabi, gulay, at yung nyug na lang ang inaasahan nyo dito. Opo. So ikaw ba, Kuya Patrick, hindi ka ba nakapag-isip na kumbaga lumabas ng Bicol or di kaya magtrabaho sa ibang lugar? Una pa lang po, pagdating ko dito, naisip ko na yan eh. Kaso, hindi ko rin po talaga pwedeng iwanan dito kasi napapabayaan lang po eh. So ikaw talagang inaasahan dito sa ano na to ninyo. Opo. So itong lugar nyo dito, ano to, tenant kayo dito? Opo, lola ko po, tenant. Si Lola ang tenant. Opo. So sa ngayon, dahil si Lola ay mahina na or may edad na, no? Ikaw ngayon ang inaasahan para pangalagaan ang lugar na to. Opo. Yun, very good, very good. Kasi kung iisipin po, pwede po ako magtrabaho talaga. Kaso, di talaga pwede po iwanan to kasi, kuwan eh, walang mag-aasikaso, ganyan po. So sa mga kapatid mo, ano yung plano mo? Lalong-lalo na ito si Nili, yung isang kapatid mo pala na babae, nasan? May asawa na po yun. Okay, may pamilya na. Opo. So ito si Nili, ito ngayon ang dalaga. Opo. So ano yung iniisip mo or plano mo para mailagay siya sa maayos na kalagayan? Unang-una nga ay medyo napanghinaan siya ng loob sa pag-aaral. Para sa iyo bilang panganay nila, ano yung iniisip mo at ano yung plano mo para sa kanya? And then para matulungan or makatulong din siya sa inyo. Siguro po pagdating dyan, kung halimbawa po talaga ayaw niya na mag-aaral, nasa kanya rin po kasi desisyon niya yan eh. Ako Tama. bilang kuya, ako lang tagagabay sa kanya. So, suportahan ko lang siya kung saan niya gusto. Ngayon, tungkol naman doon sa pagtatrabaho niya, siya pa rin po magdesisyon niya kasi total, tapos naman siya ng K-12, nasa kanya kung magtatrabaho na siya o hindi. So parang nalulungkot ka, Kuya Patrick, pagdating dito sa kapatid mo na babae. Tama? Ako po kasi, kuha na lang po siya, nag-iisa na lang po na kapatid namin para, kaya dapat lang na makapagtrabaho siya ng yung kuha, Yung maayos. yung maayos. Na magiging, kumbaga, stable siya, na maging maayos yung kanyang kalagayan. Opo. At matulungan niya ang sarili niya and then makatulong din sa inyong magkakapatid. Opo, parang ganun po. At lalong-lalo na kay Lola. So, tama yon Kuya Patrick. Asahan mo na dito naman kami para umagapay sa inyo at lalong-lalo na dito kay Nili, no? Asahan mo na nandito ang Team Kalingap, kami, na palagian na magpapaabot ng tulong sa inyo pag mayroon tayong pangtulong. Pero ang ano ko lang sa'yo, Kuya Patrick, yun lang, tiyaga. Kasi yun nga, sabi mo ay hindi mo basta-basta maiwanan itong lugar ninyo, no? Kasi dahil kay Lola. So tama yun, kasi si Lola ay medyo may edad na nga. So ang pinaka-importante talaga dito ay mayroong gagabay kay Lola, aantabay kay Lola, at lalong-lalo na dito sa kapatid mo. At yung kapatid mo na isa pala, sabi ni Nili ay nagtatrabaho sa malayo. Summer Leyte po yun. Summer Leyte. Opo. So, nakakausap naman kayo? Nakakakumustahan? Wala naman pong cellphone yun. Ayun lang. So, sino yung sinamahan niya doon? Kakilala niyong tao? Opo, yung kaanib sa Iglesia ni Cristo po. Okay. So, mapapabuti siya doon. Yung isa mong kapatid? Wala pa po eh. Wala pa po. Minsan, tanghali na yung dumarating eh. Okay. So, maraming salamat, Kuya Patrick, Okay. kasi nandito ka, nakaagapay, nakaantabay sa iyong mga kapatid, lalong-lalo na dito sa lola ninyo. Ikaw yung kanilang pag-asa. Kaya, kung halimbawa man, mayroon kang katanungan, mayroon kang hihingiin sa amin na kunting tanong kung ano dapat mong gawin or ano ang dapat mong gawin, nandito lang kami, ha? So, ikaw, Ate Nelly,
Kumusta ngayon ang sinasabi mo na pagtitinda-tinda? Ano sa palagay mo? Okay naman po. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Opo, kasi nagkakaroon ng sariling pera. Very good. So magkano naman ang kinikita mo dyan sa pagtitinda mo? Nasa 100 po. Or nasa 250. Ayun, okay na yan. Okay na yan. Ang importante lang, tiyaga, sikap, sipag para sa kinabukasan. So ito nga, no, ang bahay ninyo ay ganito yung sitwasyon, ano? Wala ka bang plano, Kuya Patrick, na ipagawa ng yung simentadong bahay? Siguro po, medyo magastos yan eh. Saka na lang po. Saka na lang. Opo. Oo, yun. At tama yung sa'yo na pinaplano mo na mag-alaga ng baboy. Pinaka-importante dyan, makapag-alaga ka ng baboy na yung magagawa mo ng inahin. Opo. No? Kasi, siyempre, yung inahin ay madaling maparami. So, yun po mga kalingap, mga kababayan, ay nandito tayong muli nga kay Nelly, no? At ito ay kinumusta natin at mabigyan natin ng konting tulong. So, Nelly, ayun, may bisita kayo dito na nakuha na sumama. Sino Ayan. po? Ayan, paparating sila. Ay! Na! Hello. Okay, nagsabi na pupunta kayo dito. Surprise na kami. Hindi sana nakapaghanda pa naman ako ng almusal niyo. Okay lang, okay lang. Ano, kumusta na? Okay, ma. Okay, kanino may bibigay yan? Doon kay Kuya Patrick. Bigay mo. Hindi mo lang. So, yun po, no? Nagdala po tayo dito ng ulam. Yan, Kuya Patrick, may isda dito, no? Siguro pwede dito si Lola. No? Tingnan mo nga kung okay. Tingnan mo, dali. Okay, nakita ko dito. Oh, kita mo na. So, may bigas din tayo dito, no? Akin na yung bigas. Ayan, nagdala tayo dito ng 10 kilos of rice. Ayan. So, yan, Nelly. Yung bigas na yan, tsaka yung isda na yan, ay galing yan sa ating butihing sponsor na si Ma'am Bertos Woman. Pasalamat ka, dali. Nagpapasalamat po ako sa nagbigay. Yan. So, yun po, no, mga kalingap, mga kaibigan, ay yun po pinagsama-sama natin muli ito at para magkita-kita. Ito po ay mga scout natin dito sa Donsol, no? Na yun nga ay pinagsasama-sama natin para naman po ay ma-enjoy nila at makita nila yung ating mga ginagawa kung bakit natin nakikita ang mga ganito sitwasyon ng pamumuhay or mga sitwasyon ng kanilang mga kababayan dito sa Donsol. Ano? Ayan po. Ikaw, Nelly, ngayon nagkita-kita kayong muli ng mga kapwa mo dito. Anong masabi mo? Masaya po. Kasi nakita ko po sila ulit. Yun. So, ganun lang. Basta pag may time, makikita-kita kayo muli. O, di ba? So, yun po, Lola, no? Mayroon tayong dalang bigas po dito, no? Ayan, 10 kilos po yan. Yun nga, Kuya Patrick, ikaw nang bahala dyan, ha? Para sa inyo yan na dinala namin dito. Okay? At yung ulam, ikaw na rin bahala magluto o kayo nang bahala magluto, Nelly, ha? Yan. Yan ay para sa inyo at galing po yan kay Ma'am Bertos Woman. So, ano masasabi ni Lola sa sponsor? Mga dakilang pasalamat. Ayan, malaking pasasalamat. At nag-arabot ka mo din eh. Nakarating kami dito. Oo. So, ganun lang po, Lola, no? Wag po kayong mag-alala. Sabi ko nga ay pag merong pagmamahal na nakakarating sa akin, yan po ay para sa inyo, no? So, yun, Kuya Patrick, ulitin ko, huwag kayong mag-alala at lagi naman kaming nandito pag mayroon kaming time at mayroong pagmamahal na galing sa ating mga butihing sponsor. So, anong masabi mo, Kuya Patrick, lalong-lalo sa sponsor ninyo na si Ma'am Bertos Woman? Siguro po, unang-una, gusto ko magpasalamat sa Panginoon kasi kahit papaano, may tumutulong sa amin sa ganitong kahirapan. Ngayon, gusto ko magpasalamat sa nagbigay ng bigas, tsaka sa pangulam.
At gusto ko rin siguro magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng Team Kalingap. Maraming salamat po. Yun, very good. So, yun lang po, Kuya Patrick. Ulitin ko, sipag, tiyaga, ang kailangan para sa inyong kinabukasan na magkakapatid. Kasi hindi na natin kailangan ulit-ulitin pa ang sitwasyon ng inyong mga magulang. Ang nanay nyo naman ay totally wala sa ngayon, di ba? Kasi nasa heaven na po mga kalingap, mga kababayan, ang kanilang nanay. So, yun po mga kalingap, mga kababayan, sumunod dito po sa aking premiere, ano? Maraming salamat po sa inyong panonood. At ayun nga po, nakita po natin ang sitwasyon ng magkakapatid na Nelly Mison, Patrick Mison at ng kanilang lola. Nakasalukuyan ay wala po yung kanilang dalawang kapatid, ano? At nakapaghatid po tayo ng konting tulong na naman sa kanila. Kaya muli, maraming salamat sa mga nagmamahal dito sa Donsol. Unang-una, Ma'am Bertus Woman, Ate Dio Roland, Ate Irene DB, Ma'am Jenny Stordiban, Ate Salinyagan, Miss Kisnet Channel, at sa lahat-lahat po, di ko na po kayo maisa-isa at lalong-lalo na sa mga teams na nakasuporta din sa atin, maraming salamat po sa inyo. At lalong-lalo na sa Team Kuroda, sa pangunguna ni Ate Ana Kuroda, at sa lahat ng mga miyembro ng Team Kuroda, maraming salamat po sa inyo. At syempre, sa Team Kalingap, sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at Ate Idna. Mga Kalingap, mga kaibigan, muli, sumunod sa aking premiere. Thank you na marami, and God bless po sa lahat. Bye-bye. Ingat po tayo parati.